Ah, Hello po sa inyong lahat. Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Mayo, 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:24 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa natatawa na lang kasi ako eh. Opo. Pero gusto ko lang i-share sa inyo yung sinabi ni Ruben Padilla kay ah, Francisco Pangilinan. Opo. Maalala nyo yun nung ayaw niya magpahawak. Dinig na dinig po eh na wag mo akong hawakan. Sabi nga, di ba? Natatawa na lang po ako kasi nga ah, pag naririnig mo kasi ang ang mga salita na ganyan, wag mo akong subukan, wag mo akong hawakan, biblical po kasi yan eh. Opo. Ay i-discuss po natin. I-discuss po natin mga kababayan, mga minamahal, para pagkatapos nyong marinig ito, ay may nakukuha kayong aral o impormasyon o parang propesya what will happen in the future. Opo, yan po. Ano? Kaya ako nagbablog dito kahit ako may trabaho ako ay kuminsan nga halos malit ako eh. Opo. Ay pinipilit ko talaga na gumawa ng ganito. At lalo na kung nakarinig ako ng salita na nanggaling sa Biblia. Ang sinabi ni Robin Hood Padilla at maraming beses nung nilalapitan siya ni Francisco ba yun? Francisco Pangilinan? Ay, wag mo akong hawakan, sabi niya. Oo, wag mo akong hawakan. Pero ay simple drama lang po yan hindi ba? Isa yan sa napansin ko noong pumasok na si Bato doon. Nung pumasok na si Bato, parang biglang, ay ako nga, tinitingnan ko yung reaksyon ni, at sinabi ko nung isang araw, yung reaksyon ni Lito Lapid, ni Soto, at saka mayroon pang isa Hindi si Ping Lacson, ay okay lang si Lapid, si Soto. Parang namamangha sila Bakit ganito ito? Bakit nagsisisigaw na si Bato? Ay 6 na buwan nag-absent ito. Bakit pagdating doon ay patakbo-takbo doon na going palakad-lakad na ay going to and fro Kahit saan siya pupunta At ganon din si Robin. Hindi ba umarte? Hindi ba? Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Oh, ay ang dami po na dapat yan ay wala nang pong kaayusan Dapat ang Senado ay may kaayusan. Kasi Senado yan Hindi ba? Ay pero nga, nakita natin parang pinasukan ng demonyo. Opo, yung Senado. Kasi nga nagtataka na yung ibang senador bakit? O, ganito ha, nung tinitingnan ni Soto at saka ni Lapid si Robin Padilla, parang hindi sila makapaniwala na pwedeng gawin yun Hindi ba? Ay una-una, matanda si Pangilinan. Tapos attorney. Tapos yung humihingi ng dispensa, hindi ba? Bakit ayaw niya? Yun po At para bang yung kuan hindi yung manners niya
yung mga kilos ni Robin Hood Padilla, para bang may demonyo. Opo. Ay simpre ay bakit magagalit siya sa debate kung halimbawa man na nagtaas ng busis yung isa. Ako po okay lang yun kahit magtaas ng busis basta huwag ka lang sasabat. Yun po ang pinaliwanag ko doon nung nakaraang araw. Pwede magtaas ng busis kasi debate po yan At kung minsan hindi mo magkontrol. At saka, bakit naman magkukumpin ito si Ruben Padilla? Parehas lang silang naka-mic o parehas lang sila na may amplifier. Hindi ba? Ang masama po kung naka-megaphone yung isa, ay ikaw wala kang megaphone, ay pwede mong sabi, ay tika muna, wag kang gumamit ng megaphone. O, pero kung parehas kayong walang microphone, adi, pwede. Kahit na magsigawan kayo, basta wag lang sasabay. Kasi kung sasabay ka, ay hindi magkaintindihan Hindi ba? At ako po, ang dami na po akong bisis nakipagdebate, lalong na dyan sa Biblia. Ang ginagawa ko nga kung magsalita siya ng 5 minutes, ako kahit na 2 minutes lang Okay lang sa akin Bahala siya kung sumigaw siya, ubusin niya ang busis niya. Pero ang tinitingnan po ng mga tao, yung reason yung logic, ano ang pinapaliwanag mo. Yun po ang mahalaga, hindi doon sa pagsigaw. Ulitin ko lang hindi ko inuubos yung oras ko kahit na 5 minutes din yung isa, hindi na. Pinagbibigyan ko na. Ganon yan. Pero pwede rin na sabihin kung yun ang complaint. Tika muna, ay ang haba na ng explanation mo, oras na. Pwede yun. Pero yung wag mo akong sigawan, ay hindi hindi kwan yan, hindi valid yan. Yan ay mga kwan lang yan, mga patutsada. At narinig ko yan noong nagtalo din si Miguel Subiri at saka si Alan Peter Cayetano. Wag mo akong sigawan, sabi ni Alan Peter Cayetano aywan ko kung nag-comment din ako doon. Ay bakit pati yun pati yun dadalhin sa topic yung wag mo akong sigawan. Hindi ba? Ayaw daw siyang nasisigawan. Ay debate po yan Ang parliament po ay debate. Opo. Pagalingan po maglatad ng mga idea. Yan sa parliament. Kailangan nga eloquent speaker ka dyan Hindi pwede yun na wag mo akong sigawan. Hindi pwede yan. At ito na nga po ay tatalakay na natin patungkol dun sa sinabi ni Ruben Padilla na wag mo akong hawakan, sabi niya. At makinig po kayong maigi kasi nga galing po sa kanya o sa English, ang ibig sabihin niyan ay touch me not. Yan po o do not touch me. Touch me not or do not touch me. Yung wag mo akong hawakan. Pero nga, sa Espanyol ito ay noli me tangere. At yan po ang sinulat ni Jose Rizal. Dalawa yung sinulat niya na aklat Isa yung El Filibusterismo at saka isa itong noli me tangere. Touch me not. Ayan po ngayon pero saan ba galing yan? Ay sa Biblia po Sa Biblia po galing yan. Yang touch me not. Ngayon, yung El Filibusterismo, tinignan ko kagabi, ano ang meaning niyan? Ay ang meaning pala niyan ay the subversion o the subversive.
o parang nilalabanan mo yung authority. Parang ganun, ano. Pero aywan ko lang kung tama ako kasi hindi ko na binasa eh. O parang parang noon kasi, noong nire-research ko yan, siguro 10 years ago, ang filibusterismo o filibuster, sabi nila, ay debate yan eh, ang pagkaalam ko. O nagpapaliwanagan kayo. Pero pala, dito, tinignan ko yung isang site, ang ibig palang sabihin yan, which is parang Greek word yan eh, o Latin word, o Espanyol. Halos magkakahawig yan eh. Meaning, the subversive or the subversion. Ayan po ano. Ngayon ay, ito nga ano, sa Psalms 105 verse 15, ang nakasulat po dito ay saying, touch not mine anointed and do my prophet no harm. Yan po ang nakasulat. O, dito pala kinuha ni Jose Rizal yung noli me tangere. Touch not my anointed and do no harm my prophets. Yan po ang nakasulat dyan. O, ay ito naman si Kwan eh. Umarte, hindi ba? Huwag mo akong hawakan. Pero ano ba ang Kwan? Ano ba ang reason ng Biblia? Bakit sinasabi 'yon? Na huwag mong hawakan ang aking mga anointed one. Anointed ha, hindi Kwan ha, yung mga anointed niya. Kasi delikado ka eh. Opo. Pag yung anointed ng Panginoon ay yan ang niloko mo o pinaglululoko mo, delikado ka. At kahit na nga si David, kasi si David, nag-away sila ni King Saul, yung unang hari. Nag-away sila yan eh, at gusto siyang patayin ni King Saul. At si King Saul mismo ang naghahunting kay King David. Hinahunting niya para patayin. Nag-assemble siya ng army para tugisin si David. Pero nung sa isang lugar ay nakatulog yung mga sundalo, pati si Saul nakatulog, pinuntahan ni David at ginupit yung laylayan ng abito. Oh. May mga abito yung hari, hindi ba? Ginupit niya yung laylayan. Ay nung nagising si King Saul, sinabihan niya na wala akong balak na patayin ka, sabi ni David. Pero hinahunting mo ako para patayin. At para patunayan ko na kaya kitang patayin, sabi ni King David, ito yung laylayan ng laylayan ng abito mo, ginupit ko. Ito sabi niya, ayun na nga. Pero hindi kita pinatay, sabi ni David. Ito yung dahil nga si anointed din si King Saul, first king of Israel, si King Saul. Yun ang inanoint ng Panginoon. Nung humihingi ang mga Israel ng king, bigyan mo kami ng hari, sabi ng mga Israel kay propeta Samuel, ay dumulog si Samuel sa Panginoon. Ay sabi ng Panginoon, ay bakit hihingi pa kayo ng hari mayroon na kayong propeta, at yan propeta ay direct communication yan sa Diyos. Hindi na kailangan niyang hari. Gusto namin, sabi ng mga tao. Gusto namin ang hari katulad nung karatig namin na bansa. May mga hari sila. Gusto namin ang hari.
ay tika muna, sabi ng ng Panginoon, tika muna. Kaya mo niyang gawin ito? Magbabayad kayo ng buwis? Gagawin kayong alipin? O ipapadala kayo sa gira? O at ang masama dyan ay yun nga, yung buwis. Dadagdagan ang buwis nyo. Kaya nyo ba yan? Ay upo, sabi ng mga tao, kaya po namin yan. O sige, bigyan sila ng hari. Binigyan nga sila ng hari. O, yan nga si King Saul. Pero nga, ay hanggang ngayon po ay umaangal po ang mga Pilipino, hindi ba? Dahil nga, yung sa taas ng buwis. O, hindi ba? Ay sinabi na nga ng Panginoon yan, hindi ba? Sinabi na ng Panginoon eh. Kaya hindi maaalis yan, yung mga taong gobyerno, sila din ang magkurap. Sila yan. Oh, kasi nga ay sinabihan na eh. Oh. Hindi ganyan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, ang mag-leader o mamuno sa isang bansa ay yung anointed niya o yung propita niya na nanggagaling sa kanya yung direct command. Ay pero nga ay ayaw ng mga tao. Anong magagawa natin? Oh. Diyan po nanggaling yung touch not my anointed. Kaya hindi pinatay ni David si King Saul. Although na mayroon siyang pagkakataon. Although na siya ay hinahunting para patayin. Kasi nga nabubwisit na si King Saul eh. Nabubwisit na kasi mas sikat na si David. Mas sumisikat. Mas tinatawag ang kanyang pangalan. Hindi ba? David kill 1,000 eh. Oh. Ay si Saul kanya ay 100 lang ang pinatay niya eh, na kalaban. Yung mga Palestinian kasi kalaban nila eh. David kill 1,000. Oh. Ay simpre ay binatilyo pa siya, o paslit pa siya, napatay na niya yung yung si Goliath eh. Hindi ba? Oh, kaya sikat siya eh. Kaya ayaw yung ni King Saul. Although na ang asawa ni David ay yung anak ni King Saul. Yung una niya atang asawa, pinaasawa agad, hindi ba? Oh, dahil yun ang premyo niya eh. Ganun po ang kwento dyan. Pero nung bandang huli, gusto na niyang patayin kasi ang sabi ng mga tao, palitan na yan si Saul. At ang ipalit natin ay si David. Kaya gusto niyang patayin. O sige, at ito ito ay nasa 1 Chronicle 16 verse 22. Do not touch my anointed ones. Do no harm to my prophets. Ayan po, paulit-ulit lang po ang Biblia eh. Diyan po nanggaling yan. Oh, may anointed kasi ang Diyos eh. Habang tumatagal ang panahon, may ina-anoint yan. Opo. At yun ang sinabi niyan. Do not touch my anointed. And do no harm my propita. Hindi ba? O ayan po, para maintindihan natin. Ngayon ay sa makabagong panahon po, sa ngayon, sa New Testament, ito po ang ating mababasa, 1 John chapter 2, verse 27. But the anointing which you have received from Him abides in you. Yung po nakasulat, anointing, ay yung po yung pinipili ka ng Panginoon eh, hindi ba? But the anointing which you have received from Him abides in you, and you do not need that anyone teach you. Hindi mo na kailangan na may magturo sa iyo eh. Oh, kung may anointing ka, you do not need anyone to teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things. Hindi ba? Tinuturuan ka nung Holy Spirit eh. Kung Holy Spirit man yan na nag-anoint sa'yo. But as the same anointing teaches you concerning all things, and is true,
and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. Iyan po. Kaya nga, do not touch my anointed. Iyan po eh. Kung mayroon ka daw talagang anointed, o kung anointed ka, at yun, yung ay nasa sayo talaga, sabi niya, you do not need anyone to teach you concerning all things. Kaya alam mo ang tama eh. Alam mo kung ano yung tama. Hindi katulad ng ganyan kay Kwan, nagtuturo ng mali. Hindi ba? Kay Alan Peter Cayetano, nagtuturo ng mali. Kailangan daw ang local court. Ayan po, ay pangatawanan niya yan. Pagtatawanan lang siya dyan. At ang gusto ko dyan, pangatawanan niya ng 10 years, 15 years. Pangatawanan niya yan. Pagtatawanan siya. Hindi ba? At ang masama dyan, yung naloko niya. Ha? Yung naloko ni Alan Peter Cayetano na kailangan daw ang local court. At isa na nga yan si Robin Padilla. Naloko niya yan eh. Yun ang sinasabi ni Robin Hood Padilla. Ay complete na po yan. Hindi ba? Kasi nga, ang sabi niya, hindi raw niya itinakas. Pero ang sasabihin niya ay kailangan ang court order. Ano ang tama dyan? Hindi ba? Kung naniniwala ka na wala kang kaso, bakit alam mo pala na mayroon ng international court order? Hindi ba? Ayan po nagbabanggaan na yung mga sinasabi nila. Pero kung ikaw ay anointed, and the which you receive abides in you, na nananahan sa iyo, you do not need anyone to teach you concerning anything. Anything ba? All things, as the same anointing teaches you, and is true. Totoo ang sinasabi. Ang Holy Spirit po kasi, hindi nagsasabi ng hindi totoo. And is not a lie, dinubli pa, hindi ba? Para sigurado. Yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo ay totoo at hindi po kasinungalingan na ganyan sa mga abogado ng mga DDS. Puro mga kasinungalingan. Hindi ba? Pwede raw isirbi yung search warrant kay Jimmy Bundok. Ay bakit? Ikaw bang ikukulong? Hindi ba? Ikaw ba ang dadakpin? Hindi. Ay, puro nga kasinungalingan eh. At nakasulat dito, and is not a lie, yung tinuturo ng Holy Spirit. And just as it has taught you, you will abide in Him. Ayan po. In Him means, ang Holy Spirit ay may kasarian na, ayan nga, in Him. May personality, hindi ba? Aywan ko, basta, yan po nakasulat dyan eh. You abide in Him. Sino yon? Yung Holy Spirit. Ay bakit tinawag na Him? Hindi ba? Ayan po, yan po ang maisisir ko sa inyo. At mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag-umpisa, ay nananalangin po ako sa Panginoon na bigyan niya tayo ng wisdom sa pakikinig. Opo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.